sakto morning, kasakto. So sakto andito tayo sa ating Litos Iceberg ngayon. So napakasaklap na nangyari. Dinaanan tayo ng bagyo o yung tropical depression Bibingka, international name Bibingka, local name Perde. Kung sa ating dialect, Perde talaga. So yan ang sinasabi ko pa noon, na yung farmers, ito yung pinaka kalaban niya. Yung presyo, sika na lang yan. Number one is yung panahon. So ano ba yung naging reaksyon ng ating tanim dahil sa bagyo? Ito na yon. Talo na tayo rito simula pa lang. Ito sana maabutan ng tamang panahon, makapagbigay tayo ng ikalawang pakainin pa rin natin ng plato. So the purpose nito is kaya natin siyang patayuin gamit yung foliar. Again, ano-ano ba yung gamitin para maka-best recover? Hindi natin muna siya pakainin kasi stress na stress siya, puyat na puyat siya sa hangin. Ang unang i-apply natin sa kanya is yung anti-stress na mga insecticide. Foliar yung sa mga dahon. Ipa-recover muna natin, parang tao din yan. Yung katawan niya is palusugin natin, matanggal yung stress niya bago pakainin. And then i-maintain yung tubig kung may nagkulang sa tubig. Basa pero sa kanyang ilalim is tuyo ito. So yan yung hitsura ng ating Litos Iceberg. Napakasakit isipin talaga guys, mga kasakto, sa ganitong sitwasyon. Nakapag-upload pa tayo nung nag-last damo nito. So ito yung nangyari. Pagkatapos talaga ng damo, dumating yung typhoon Bibingka. So nakasurvive tayo ni Inteng. So dito again, ito din ating yung second batch, yung ating third batch. So same pa rin siya, stress na stress yung ating tanim. Again, yung ating nursery beds, so may konting green pa. So lininisan na natin ito. So pagdating ng babalik na sa normal yung panahon, linisin natin. Tapos maglinis, yung linis na kukunin lang yung gilid na pwedeng hindi na makinabangan. So sa nursery naman ni Litos, so itong mga tuyo na ito, mag-recover pa yan kung may ugat lang. So again, pinaka best gawin, huwag pakainin talaga, huwag magbigay agad-agad ng fertilizer. Kasi yung synthetic fertilizer natin na cancel is because yung bagyo dumating. So dito yung second batch, kita yung mga ugat, may mga tubig na dumaan. May improvise tayo na tubig, kaso lang hindi kinayanan. So dito ito yung tuyo, napakatuyot yan. So ano naman to, Chinese pitsay, Chinese cabbage. Yung ating Chinese cabbage same pa rin. Napakasakit isipin. Kung pwede lang sana iiyak dito sa gitna ng taniman mo, pwede. Pero hindi ka farmers kung hindi ka mag-survive sa ganitong paraan. Sa ganitong paraan, makikita mo yung saan ka lulugar, saan ka lilihis ng tamang daan. Kung itutuloy mo ba, kung hindi. Siyempre, wala naman tayong ibang pagkikitaan. Buting may sahod tayo. Iba naman yung may tinatanggap tayo buwan-buwan. Sa nang sitwasyon natin ngayon, napakahirap at napakasakit isipin. Sa ganito lang yung mga abono na pinakain natin, yung ating mga kapital, pira na inalaan. Tiyak, ang tanong, may babalik pa ba sa ganito? Laki ng gastos nito. More or less yung gasto nito nasa 60,000 na, sobra, including lahat ng tanim ko dito. Kasi yung income ni Litos talagang tinira namin dito lahat. Yan. So
at napaka sakit damdamin isipin araw-araw sa ganito. Kaya pa kayang i-recover, kaya pa kayang itayo ng ating sariling paa. Pero yan, kasali na yan sa pagiging farmers. Yan ang ulit-ulit kong sabihin. Huwag susuko, huwag titigil. Mas magaris pa tayong tatanim sa ganitong nangyari. Oh, dito sa area na to is okay. Yan, sana bukas magbigay tayo ng patubig. Ngayon tingnan natin yung panahon, kasi kung mag-shower tayo ng ganito is napakasakla pa, sakit. Isipin sa ganito, kung bibigay ka ng tubig, so insigidas naman may hangin, so tiyak malulusaw naman yung dahon ng tanim. Same dito rin ang nangyari sa taas. Oh, yan yung nangyari sa taas. Siyempre ganito, same pa rin doon sa baba. Pero yung kanyang dahon is move to tuyo na kasi malapit na yung uminit. So again, napakain natin at nabigyan ng pangatlong fertilizer. So ganito na yung resulta. So ni-recover namin. Yan yung iba. So ito yung na tanggal sa hangin. Oh. So pwede pang lutuin. Lagyan namin sa bahay, lutuin, at yun na lang yung silbi niya. So dito naman, ang ganda nito sa wala pang hangin. So sabihin ko na, kung alam natin nakikita talaga 100%, yun ang sinasabi ko. Pag farmers ka, titibay ang loob mo, lakas ang loob mo sa ganitong kamaraan. Siguro may malaki tayong pagkukulang, pero yung pagkukulang na yan is hindi natin siya dagdagan kung susuko na tayo. Yapaw, harvest, naguna na nag-harvest bibingka. So yung local name na Verde, kung sa term namin is Verde, talo. So Verde talaga siguro, Verde siya na itong matira, mag-recover, may ibinta tayo, makabawi tayo kahit fertilizer man lang. So yan lang muna ang kunting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Sumabay yung Haring Bulkan, yung Bulkan Canlaon, sa ating pagtingin sa ating tanim. Ganon kalungkot yung ating Bulkan Canlaon. Yan, may asupre pa tayo, may carbon, sulfur dioxide pa tayong iniinda, may bagyo pa tayong tinatamasa. Wala tayong magawa dyan kasi gagawa niya ng kalikasan. Kung ano mang ibigay niya ay tiyak makakaya natin yan. Problema to, problema doon, hirap doon, hirap dito. So sana makatanim tayo ulit. Yun lang ang hingi ko sa aking tanim ngayon. Salamat.